day everyone, ako nga pala si Terence Hernandez at ngayon nga palang araw na ito is tayo magdi-discuss at mag-explain ng mga parts ng isang system unit. Ano nga ba lang yung system unit? Ang system unit ay isang box o container na nag-hold ng mga internal parts ng isang system unit o computer. Unahin natin yung front panel. So dito natin makikita yung USB port. Ang USB port ay isang uri ng port kung saan kinakabit o sinasaksak yung mga flash drives o yung mga mouse. At makikita rin natin dito yung microphone input. Ang microphone input ay isang saksakan o port kung saan pwede natin isaksak ang microphone. At katabi naman nito ay audio output. Dito natin pwede isaksak yung mga speakers at mga headphone. At makikita rin natin dito yung pulang ilaw o yung tinatawag nating power light indicator. Pag ito ay umiilaw, ay nangangahulog ang naka-on yung computer. Pero kung hindi naman ito umiilaw, ibig sabihin, hindi po naka-on yung computer. At katabi nito ay makikita natin yung reset button. Ang reset button ay isang pindutan kung saan pwede nating pindutin kung i-restart natin yung computer. Sa taas naman makikita natin yung power button. Ang power button ay yun yung pipindutin natin kung i-on or i-off natin yung computer. At lipat naman tayo sa back panel. Dito makikita natin yung power socket. Ang power socket ay isang saksakan kung saan natin isinasaksak yung power cord na sinasaksak natin sa outlet. At makikita rin natin yung PS2 port. Ang PS2 port ay yung saksakan o port kung saan natin isinasaksak yung mga lumang keyboard at mouse. Sa baba naman nito makikita natin yung digital video interface. Ang port naman ito ay nagpo-provide ng magandang video quality. At sa baba naman nito is video graphics array. Ang video graphics array ay yung sinasaksakan ng mga projector at monitor. At ang nasa baba naman nito ay yung mga back panel USB port. Dito naman natin sinasaksak na permanente yung mga mouse, keyboard at printers. At nandyan rin yung RJ45 port. Diyan sinasaksak yung mga wired internet network. At yung nasa pinakababa naman ay yung line in, line out port. Sa kanan, yung kulay blue, yun yung input. Dito tayo nagpapasok ng audio sa computer. At yung sa gitna naman yung output. Diyan tayo nagkakabit ng mga headphones at speakers. At yung sa pinakakaliwa naman yun yung microphone input. Similar lang sa harap, pwede rin natin isaksak yung microphone dyan. At lipat naman tayo sa mga internal part. Ito ang tawag dito ay SATA cable. Ito yung mga cables na nagkokonekta mula sa mga storage devices papunta sa motherboard. Ito naman yung 24-pin ATX power connector. Siya ay nagsusupply ng power sa buong motherboard. At konektado po siya sa power supply. Ito naman ay 4-pin ATX power connector. Ito yung nagpapatakbo sa CPU. At ito naman yung cooling fan. Ang cooling fan ay yung nagbubuga ng hangin papunta sa heatsink para palamigin ito. Ito naman yung heatsink. Ito yung nag-absorb ng init galing sa CPU na pinapalamig ng cooling fan. At ito naman yung power supply. Ito yung nagsusupply ng power sa buong system unit. At next naman natin ay solid state drive. Ito ay isang permanent storage device kung saan natin isinisave yung ating mga files. At magkapares lang sila ng hard disk drive. At next naman natin yung optical drive. Ang optical drive ay isang device kung saan natin pwedeng i-insert yung mga CD o DVD disc kagaya nung sa Blu-ray. At sunod naman natin yung motherboard. Yung motherboard ay yan yung pinakamalaking circuit board sa buong computer. At next naman natin yung RAM. Tatanggalin ko lang para makita nyo. Yan, tatanggalin ko muna. So, bali ito yung RAM. Ang RAM ay isang temporary storage device kung saan natin ini-store yung mga hindi pa nasa-save na files. Yan, kakabit na uli natin yan. At ang pinakalas, yung CMOS battery. Yung CMOS battery, siya yung nagpapanatili ng time at ng basic input-output system. At yun nasa ilalim ng heatsink, yun yung CPU. Doon pinaprocess yung mga information na ipinapasok sa computer. At yun na nga pala yung mga parts ng computer na ating diniscuss sa video ito.